So whenever I look at their eyes, I don't see dogs. I see souls in their eyes. I talk to them like human beings, and then kahit hindi naman sila nagsasalita, na nafe-feel ko yung love nila for me. I thank God for giving me my dogs. Because of them, nagkaroon ako ng direction. So naisipan ko na, ay ganito pala, dapat yung pera, hindi basta-basta waldas lang. Dapat may napupuntahan. And this is the best decision I've ever done in my life. Yung kumuha ng bahay. Sarili na naming place, wala namang papalayas na kahit na sinong landlord or landlady sa amin. I'm Jerry Tubo, 35 years old, a fur parent from Santa Maria, Bulacan. I've been a fur parent for 5 years now, and matagal na akong mahilig sa dog since I was a kid kasi I was raised by my parents na nag-aalaga talaga kami ng dog. So sa province, meron kaming isang dog, and then after noon, matagal akong hindi nagkaroon ng dog. So until 2019, when I met my ex. So when we met, dinala niya na sa bahay ko yung dog niya kasi parang agad-agad yun yung tumira kami sa iisang bahay agad. So, dinala niya sa akin yung dog niya. And then, napamahal na rin sa akin. So, parang naging parent na rin ako ng dog until such time na nagkaroon siya ng sarili niyang place. Tumira kami doon, and then, ako yung nag-insist na ipastad ko yung dog niya, yung pinakaunang dog. And then, ngayon, meron siyang 4. So, yung isa pinamigay namin sa fur dad. And then, yung dalawa, napunta sa amin dito. Meron pa siyang 2 biniling may lahing mga dogs. So, nung naghiwalay kami, dinala niya yung 2 may lahi. Tapos, naiwan sa akin yung panganay na aso. And then, ako na nagtuloy kasi ang gusto niyang mangyari, iuwi niya sa probinsya nila. So, kahit alam kong mahirap magkaroon ng maraming dogs, it's a responsibility. Pero, ininsist ko pa rin na ako na lang yung mag-alaga ng dog niya. At ituloy ko na lang kasi mahirap yung baka kasi mapabayaan doon, then dumagdag pa siya sa magiging stray dogs. So yun yung ayokong mangyari kasi technically sa akin na rin lumaki yung dog kahit hindi naman ako yung unang bumili sa kanya. In 2020, naisipan na namin humanap ng iba pang apartment nung nasa Cainta pa ako. Unfortunately, lahat na lang na mapagtanungan ko, kahit malaki naman yung place, handa naman akong magbayad ng may kamahalan kasi nga may mga dogs. Ayaw talaga nilang tanggapin kasi may mga dogs nga. Kahit isa pa lang yung dog ko noon, isa pa lang yung dog namin, ayaw kaming tanggapin. So yun yung naging struggle ko, kahit saan ako magpunta, walang tumatanggap. So kung meron mang tumatanggap ng pet, usually may nauna na sa amin. So ang pinaka naging turning point talaga na kung bakit naisipan ko na talagang kumuha ng bahay is nung binaha kami 2020, bumagyo kasi noon November of 2020, hindi ko yun makakalimutan. Sa Cainta na hanggang leeg yung tubig at lahat ng dogs ko binuhat ko talaga sila. Kahit naiwan ko na yung mga damit doon na lumubog na sa baha. So, bit-bit ko silang lahat, isa-isa kong binuhat papunta doon sa may mababaw na lugar. And kaya nandito ako sa bahay na to, it's because of them. Naisip ko na pumuha ng sarili kong place talaga, which is malaya ako na mag-alaga ng dogs. Tapos hindi na kami irereklamo ng may-ari ng bahay at hindi na kami papaalisin kasi nga may mga dogs ako. Dalawa kaming parents ng mga dogs namin. So, syempre, the only constant in this world is change. So, siguro yung love niya for me nag-change na, ganon. So, yung time na yun talaga, super hurt ako. It was one of the darkest parts of my life. When I was there, my dogs were staring at me, and then na-realize ko, sabi ko, di ba ako, pwede ako magkaroon ng maraming property, I can have a house, so I have so many things in my life, but for my dogs, I'm the only one for them, di ba? So sino pa yung hahanap ng paraan para sa kanila? So ako kasi ginawa ko lahat ng best ko to give them the best place to live, itong house na to. So, ayun, sabi ko, silang reason. So, andito na ako, malayo na ako. So,
ba't ako mag-stop dito, di ba? Ang sabi ko, tutuloy ko yung buhay kahit gaano kahirap. The entire 2023 was the most difficult part of my life. But it's because of my dogs, I'm still here. Nagagawan ko naman ng paraan yung mga challenges. So hindi ko nga maintindihan. So bakit Lord, bakit I'm still standing, I'm surviving? Sabi ko, parang si Lord, sumasagot siya indirectly sa akin. Pero napatingin ako sa mga dogs ko. Parang sinasabi ni Lord sa akin, sila yung dahilan. Kaya ko binigay sila sa'yo kasi may mangyayari sa'yong mabigat. Tapos sila yung mag-help sa'yo. So yun, I'm very grateful. They saved me. Whenever I look at their eyes, I don't see dogs. I see souls in their eyes. I talk to them like human beings, and then kahit hindi naman sila nagsasalita, na nafe-feel ko yung love nila for me. That's why naisipan ko to inspire other fur parents na maraming paraan. Kagaya ko, hindi naman ako mapera, pero pinilit ko na maghanap ng sarili ko talagang place kasi ayokong ma-abandon yung mga dogs. So, ang daming mga heartbreaking na mga post ng mga fur parents sa same group kasi I've been a member na for a long time eh. Na-hurt ako na may mga fur parents na kumuha ng pets kasi cute. Nung lumaki na ayaw na nila. Tapos, nung lumipat, inabandon yung dog. So, yun naging purpose ko na marami tayong pwedeng gawing paraan para wala ng dogs na ma-abandon at wala nang maging stray dogs in the future. So, umpisa pa lang bago ka kumuha, isipin mo muna kung kaya ko ba. Kung masusustain ko ba ang pagdodog. Kasi hindi talaga siya biro. It's like having kids. Ganun po siya. Being a fur parent, super laki ng impact sa buhay ko. Kasi before ako nagkaroon ng dogs, parang wala akong direction. So, upa lang, ganon, tapos labas-labas with friends. Yung mga dogs ko nagpa-realize sa akin na dapat maging focus ako sa buhay ko. Tapos, yung mga perang kinikita ko, natutunan ko ng ipunin kasi may responsibilidad na ako. And itong bahay ko, papagandahin ko siya unti-unti. Parang nagkakaroon ako ng direction sa buhay ko. So, every time na nahihiga ako tapos di pa ako inaantok, the first thing I do is to thank God. Kasi without the dogs, siguro hanggang ngayon wala pa akong kahit na anong ari-arian. Kahit ito kasi pinakauna kong napuntar. So, I thank God for giving me my dogs because of them, nagkaroon ako ng direction. So, naisipan ko na, ay ganito pala, dapat yung pera, hindi basta-basta waldas lang. So, dapat may napupuntahan. And this is the best decision I've ever done in my life. Yung kumuha ng bahay, sarili na naming place, wala namang papalayas na kahit na sinong landlord or landlady sa amin. I believe na bawat isa sa atin meron tayong mga pinagdadaanan. We have our own battles. So, but we have our different ways on how to cope with those battles. But for me, the best na weapons natin against mental health problems, magkaroon tayo ng pets, magkaroon tayo ng family. But it doesn't necessarily mean na kumuha tayo. Hindi pa rin yun kasi it's a responsibility. Make sure na kaya natin silang i-sustain kasi hindi talaga biro magkaroon ng pets. Hindi biro, but it's worth it. Ang payo ko lang, i-assess muna natin ang mga self natin kung kaya ba. Kasi just like what I said, it's not easy. Napaka-pricey, magastos, and it takes too much of your time talaga. Naniniwala na ako ngayon, it sounds cliche, but it's true, na hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. Kasi ako, I was there firsthand, and it's my firsthand experience na talagang I thought I couldn't make it, but I did. So I'm here. Look at me. Hindi pa to success, but I'm almost there. I'm winning every day. So just be kind to animals. Not only sa dogs, but to all animals, like mga pets, like cats and other animals around us. Kung hindi natin sila kayang pakainin or di natin sila kayang ikup-kup, at least wag na lang natin silang saktan. So that's the best thing that we can do as human beings.
If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.